Mga e-gates na NAIA na ginagamit ng mga pasahero pati ng mga OFW para mapabilis ang arrival process sa nasabing paliparan. Papalitan na bago matapos ang taong 2025 dahil madalas na daw nagkakaroon ng problema o ng mga sira kaya nagdudulot ng pagka-delay sa mga pasahero. Samantala sa gagawing pagbabago o pagpapalit ng mga e-gates sa NAIA na kung sa ngayon ay para sa mga arrival lang o mga darating sa Pilipinas pwedeng gamitin ang e-gates. Pero kapag napalitan na ito ayon sa DOTR ay pati yung mga paalis ng bansa or for departure ay pwede na gumamit ng e-gates sa NAIA. Mahigit 10 taon na ang mga electronic o e-gates sa immigration area ng mga paliparan, partikular na sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Bunsod nito, sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na marami sa mga e-gate ang madalas masira. Bukod dito, luma na rin anya ang naturang teknolohiya. Bagaman matagal nang nakaplano ang pagpapalit ng e-gates, hindi pa rin ito na isasagawa hanggang sa ngayon. Napapansin nyo, kailangan pa ng boarding pass para magamit mo. Kailangan na talagang palitan. And ang commitment ni Secretary Remulla at ni Commissioner Joel, talagang kailangan this year, hopefully by Christmas, kasi alam natin, Christmas rush tayo, no? Susunod nating talagang napakabigat na panahon sa pagbabiyahe, Pasko. Sana by then, na-replace na natin itong mga e-gates natin. Katuwang ang Bureau of Immigration at ang NAIA Infra Corporation, prioridad ang Department of Transportation na mapalitan ng mga e-gates sa NAIA. Dagdag pa ni Dizon, ipatutupad na rin ang e-gate system sa International Departure Area dahil sa kasalukuyan ay sa arrival area pa lamang ito ginagamit. Target anyang mapalitan ng e-gate ang kalahati ng mga existing manual immigration counter. Kahit palabas ka ng Pilipinas, mag-e-gate na rin. So again, mababawasan natin yung hassle at yung oras ng pagpipila. Hindi na kailangan mag-manual o face-to-face yung ating mga kababayan, both departure and arrival. Kapag napalitan na ang mga e-gate, sinabi ni Dizon na ilang minuto o maaaring ilang segundo na lang ang immigration process gaya sa ibang bansa. Magbibigay niya ito ng world-class travel experience sa mga mamamayang Pilipino, lalo na sa mga overseas Filipino workers sa panahon ng peak travel. Inaasahan din ng Transportation Secretary na malaki ang maitutulong nito sa turismo sa pagbilis ng pagdaan ng mga biyahero sa immigration. Kinumpirma ni DOTR Secretary Vince Dizon na magdaragdag sila ng e-gate sa arrival at departure sa immigration area sa Ninoy Aquino International Airport. Ang pahayag ni Dizon kasabay na isinagawa inspeksyon ng mga opisyal mula sa NAIA Infra Corporation, DOTR at Manila International Airport Authority. Ito'y upang mas lalong mapagaan ang daloy ng mga pasaherong dumarating at papalis ng bansa. Nakikipag-ugnayan na rin niya sila sa iba't ibang ahensya upang maisakatuparan ang naturang proyekto para sa kapakanan ng mga manlalakbay. Paliwanag ni Dizon, may kalumaan na rin anya ang dating naka-installed na e-gate sa NAIA kung saan dapat na itong palitan at magdaragdag na rin sila ng arrival at sa departure area. Sinabi ni Dizon na hatiin ang immigration counter. Ang kalahati nito ay para sa manual na proseso habang ang kalahating immigration counter ay magiging electronic gate kung saan may a-assist na Bureau of Immigration Personnel. Inaasahan na may sasagawa ang bagong proyekto bago dumating ang Disyembre ngayong taon. And of course, papatulong din tayo mag-coordinate with MNIC. So, ang tanong ngayon ng karamihan ay dapat na bang matuwa ang lahat ng mga Pilipino, lalo na yung mga gustong-gusto pumunta o mamasyal sa ibang bansa dahil hindi na dadaan sa mga immigration officer? Ang sagot ay hindi. Dahil ang mga posibleng hindi na kailangan dumaan sa immigration counter ay yung mga permanent resident, foreigner at yung mga balik manggagawang OFW. Pero guys, posibilidad lang ito. Pero yung mga Filipino na magta-travel lang sa ibang bansa ay kailangan pa rin dumaan sa immigration counter dahil titingnan ang mga requirements. Lalo na't napakaraming nabibiktima ng human trafficking at illegal recruitment.